Sa Antipolo po ata. Narinig ko lang kanina habang kausap niya sa telepono si Kaloy. Medyo natakot si Greta dahil sa galit niya. Binita na nga siya kagabi ni Eileen, iniwan pa siya nito ngayong umaga. Mukhang mapaparusahan na talaga niya ang kanyang asawa mamaya. Sa ayaw at sa gusto nito. Kaloy, ano sinasabi mo? Di ba sabi ko sa'yo ikaw na muna bahala kila nanay at tatay? Ano nawawala sila? Nasaan sila? Huminahon ka, Eileen. Huminahon? Nawawala mga magulang ko, Kaloy. Paano ko hihinahon? Halos mangiyak-ngiyak na siya dahil sa pangamba at takot na kanyang nararamdaman. Nang magising siya kaninang umaga, iniisipan niyang makigamit ng laptop na nakita niya sa loob ng silid ni Aljan. Gusto lang sana niyang buksan ang kanyang Facebook Messenger upang kamustahin si Kaloy tungkol sa kanyang mga bulag na magulang, ngunit agad na bumungad sa kanya ang sandamakmak na missed calls ni Kaloy sa Facebook account niya. Halos mga kapitbahay lang naman nila sa Antipolo ang friends niya sa Facebook account at si Kaloy pa nga ang gumawa noon sa kanya. Nabubuksan niya lang iyon sa tuwing dadayo sila ni Kaloy sa isang computer shop malapit sa tinitirahan nila. Doon niya nakakausap ang ibang kapitbahay nila kung kailan magpapalaban ng damit ang mga ito sa kanya. Eileen, nawawala ang mga magulang mo. Iyan ang chat message ni Kaloy sa kanya na nagpabilis ng gusto sa tibok ng kanyang puso. Ibinigay ni Kaloy ang telephone number ng kapitbahay nila kung sakali daw na hindi ito online kapag nabasa na niya ang message nito. Kaya naman mabilis siyang nakigamit ng telepono sa mansyon ni Aljan upang tawagan si Kaloy. Napagkasunduan nilang magkita sa Antipolo kung saan sila nakatira ng kanyang mga bulag na magulang. Nadatnan na lang niya ang bahay ng mga ito na wala na ang mga gamit at mga damit ng magulang niya. Napahagulhol siya dahil iniisip niyang baka may nangyaring masama na sa kanyang mga kinilalang magulang. Agad naman siyang nilapitan ni Kaloy. Bakas din sa inyo nito ang pangamba at kalungkutan. Itinuring na din kasi ni Kaloy bilang magulang ang nanay Mina at tatay Berting niya. Inireport ko na ito sa presinto kahapon pa. Huwag kang mag-alala. Eileen, hahanapin natin sila nanay at tatay Berting. Natatakot ako, Kaloy. Paano kung may nangyaring masama na sa mga magulang ko? Anong gagawin ko, Kaloy? Hindi pa nga nakakabawi sa kanila sa ginawa nilang pagkukup sa akin. Hindi ko pa sila nababalikan ng kabutihan. Puno ng pagsisisi ang puso ni Eileen. Bakit niya ba pinabayaan ang mga ito? Porke ba't nakita niya na ang tunay niyang pamilya ay kinalimutan na agad niya ang kanyang mga bulag na magulang? Anong klaseng anak siya? Ang sabi ni Aling Bebang, nakita niya raw na may mga lalaki nakasuot ng itim na suit ang kumuha kagabi kila Nanay Mina at Tatay Berting. Isinakay daw sila sa isang malaking van. Ipinapacheck ko na sa mga pulis sa CCTV ng barangay. Hintayin lang natin ang update nila. Kasalanan ko to. Dapat isinama ko sila sa mansyon. Dapat... Shh. Wala kang kasalanan, Eileen. Nabigla ka lang sa mga pangyayari kaya hindi mo naisip ang mga posibilidad na mangyayari sa mga magulang mo. Tahan na, Eileen. Niyakap siya ni Kaloy habang nandoon sila sa loob ng maliit nilang bahay. Wala nang kagamit-gamit ang loob ng bahay nila. Labis na nag-aalala si Eileen. Matatanda na ang mga magulang niya at bulag ang mga ito. Iniisip pa lang niya kung ano ang posibleng mangyari sa mga ito ay nangihina na siya. Palagi pa namang sumasakit ang ulo ng Tatay Berting niya. Dala na rin ang katandaan. Shh, Tana. Hinahayaan niya lang si Kaloy na yakapin siya. Wala naman siyang nararamdaman na mali siya dahil mabuting tao si Kaloy. Isa ito sa mga naging kaibigan niyang tunay sa kanilang lugar. Hinahagod nito ang likod niya habang umiiyak siya sa dibdib nito. Let go, my wife! Isang malamig at baritonong boses ang umagaw sa kanilang atensyon. Napabitiw si Kaloy sa pagyakap sa kanya. Sinalubong niya ang malamig at seryosong tingin ng kanyang asawa. Pumangon ang galit sa puso niya nang maalala niyang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ngayon ang kanyang magulang. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni Eileen kay Aljan. Hindi ito sumagot bagkus ay sumanyas lang ito sa mga tauhan nito. I'm picking up my runaway wife. No, hindi na ako sasama sa iyo. Hahanapin ko pa mga magulang ko. Nawawala sila. Get her. Maiksing utos muli ni Aljan sa mga tauhan nito. Walang nagawa sa Eileen nang ipabuhat siya ni Aljan sa mga tauhan nito. 4 na lalaki ang pumasok sa maliit na bahay nila.
ang dalawa upang buhatin siya palabas ng bahay at ang dalawa naman ay para pigilan si Kaloy sa pakikialam. Bitiwan niyo sa Aileen! Galit na sigaw ni Kaloy. Ibaba niyo ako! Ano ba? Hindi ako sasama sa inyo! Pinagpapaluan ni Aileen ang likuran ng malaking lalaking bumuhat sa kanya palabas ng bahay. Marami mga tsismoso at tsismos ang mga kapitbahay nila ang nakikiusyoso sa nangyayari. Isinakay sa Aileen sa likuran na upuan ng kotse. Pagkatapos ay nilak agad ng mga ito ang pintuan kaya pinagpapalo niya ang bintana ng kotse. Sumakay din si Aljan sa loob ng kotse at umupo sa kanyang tabi. Ang isa sa mga tauhan nito ang magmamaneho para sa kanila. Ibaba mo ko! Hindi ko sasama sa iyo! Pinalo niya ang braso ni Aljan. Oh, ikaw po nagagalit? Ako nga dapat na magalit sa iyo. Why are you hugging that dirty guy? Kunot noong tanong nito sa kanya. Pababain mo ako dito. Kailangan kong hanapin ang magulang ko. Nakasimangot ito at dahil hindi niya sinagot ang tanong nito, nag-umpisa ng umandar ang kotseng sinasakyan nila kaya naalarma si Aileen. Hindi siya maaaring bumalik sa mansyon dahil kailangan niya munang hanapin ang nawawala niyang mga magulang. Bakit mo niyakap ang lalaking yun? Nagsaselos ako rin na. Pero sige, pinapatawad na kita dahil mahal kita. Kiss mo na lang ako mamaya. Parang bata nitong sabi kaya lalo siyang nabuisit. Nakuha pa nitong magsalos sa ganito kaseryosong sitwasyon. The nerve of this man. Unbelievable. Inampas niya ng malakas ang braso nito. Nagulat ito sa ginawa niya dahil nasaktan ito panigurado. Medyo namanhid din kasi ang kanyang palad. Inis na inis kasi siya kaya nasaktan na niya ito. Bahagya niya pang nakalmot ang braso nito. Hindi Rina ang pangalan ko. Aileen ang pangalan ko. Pababain mo na sabi ako dito. Nang dahil sa'yo nawawala magulang ko. Panay ka kamanyakan. Wala ka nang inisip ko di makipaghalikan at masipingan ako. Napakasiloso mo pa. Hindi pa nga kita kilala eh. Bakit ba ang kulit mo? Ayoko na nga munang sumama sa'yo. Pababain mo ko dito sa kotse mo. Galit niyang akusa kay Aljan. Natigilan ito at talatang nasaktan sa mga sinasabi niya. Bumalatay ang sakit sa mga mata nito. Nakonsensya tuloy siya nang makita niya ang kirot sa magagandang mga mata ni Aljan. Hindi naman niya sinasadya ang mga nabitawang salita. It's just that she's really upset and worried as hell for her blind parents. Ngunit nasabi na niya ang kanyang mga nasabi at nasaktan na niya ito. Hindi na niya mababawi iyon. Dahan-dahang tiningnan ni Aljan ang braso nitong namumula at may bakas pa ng kuko niya. Tila hindi nito inaasahan ang kanyang pamimisikal. Pasensya na. Nabigla lang ako. Hingi niya ng paumanhin. Totoo naman kasing nabigla siya. Gusto niya tuloy haplusin ang braso nito ngunit nahihiya siya dahil siya naman ang may kagagawa ng pamumula ng braso nito. Umayos ng upo sa Aljan. Seryoso na ang mukha nito at halatang nasaktan ito. Hindi man sobra physically, pero alam niyang emotionally inasaktan niya ito ng husto. I'm not a pervert. Seryosong sabi ni Aljan habang nakayuko ito. Sadness can be seen in his voice. Halatang nasaktan ito sa mga sinabi niya. Alam ko. Hindi ko naman sinasadyang sabihin iyon. Napapahiya niyang sagot. Parang gusto niya tuloy tuktukan ang kanyang ulo at putulin ang kanyang dila dahil sa mga pinagsasabi niya. She didn't mean anything. Natahimik silang pareho sa loob ng sakyan. Naiiya din sa Aileen sa mga tauhan ni Aljan na nakaupo sa harapan. Paniguradong narinig ng mga ito ang mga sinabi niya. Bumuntong hininga sa Aljan bago ito nagsalita. He tells her everything that she needs to know, kaya mas lalo pa siyang nakonsensya. I'm just a husband who lost his wife 2 years ago. I'm sorry if you think I'm being too clingy with you. Sobrang namimiss ko lang kasi ang asawa ko. But don't worry. From now on, I won't force you anymore. Anyway, papunta tayo ngayon kung nasaan ang parents mo. I didn't have a chance to tell you last night that I made a way for you to make all for their kindness. Pinadala ko sila sa isang safe na lugar dahil alam ko rin naman na delikado ang sitwasyon nila. So stop being worried. He seriously said without looking at her. Para bang nais nitong itago ang kirot na nararamdaman nito sa pamamagitan ng pagyuko. Napanganga siya sa mga sinabi ni Aljan. Lalo pa siyang nakonsensya dahil sa katotohanan na ito.
Na ito pala ang kumupkup sa magulang niya para mailigtas sa kapahamakan. What have she done? Iyan siya kay Aljan. Wala siyang masabi kundi ang mapayuko na lang din. Ha? Hindi ko alam. Pasensya ka na. Sorry. Nakayukong paghingi niya ng tawad. Tumango lang ito ngunit ramdam niya ang panlalamig ng pakikitungo nito sa kanya. That's fine. At least alam ko sumusobra na pala ako. I'm being too clingy. Nakukulitan ka na pala. I'm sorry. Nakalimutan kong hindi ka nga pala nakakaalala. His cold voice gives shivers to her body. Walang kasing lamig ang boss nito at hindi na ito muli pang kumibo. Hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung nasaan nandoon ang parents niya. Naiiyak tuloy siya dahil sa katangahan niya. Lumabas ng kotse si Aljan at hindi man lang siya nito kinikibo mula nang magkasagutan sila. Nandoon sila sa tapat na isang magandang bahay na maraming tauhan ang nagbabantay sa paligid. Nauna na si Aljan sa pagpasok sa loob. Nakayukong sumunod siya sa kanyang asawa. Napangiti siya nang sa wakas masilayan ang kanyang mga magulang. Nandoon nga ang mga ito. Ligtas at mukhang nag-e-enjoy pa sa pagkukwentuhan. Ano kayang itsura, Mumina? Nasasabik na ako makita ka. Naku, kinakabahan tuloy ako, Berting. Baka kapag nakita mo na ako, ipagpalit mo na ako sa iba. Hindi mangyayari yun. Ikaw lang mamahalin ko habang buhay, no? Naputol ang pagkukwentuhan ng mag-asawang bulag nang marinig ng mga ito ang boses ni Aileen. Mimina! Tay Berting! Malayo pa lang si Aileen sa mga magulang niya ay tinawag na agad niya ang mga ito. Alam niyang hindi siya nakikita ng mga ito habang nakaupo ang mga ito sa sofa ng living room ngunit alam niyang narinig siya ng mga ito. Napatayo agad ang nanay at tatay niya nang marinig ang kanyang boses. Si Aileen ba yun, Berting? Aileen? Nay! Tay! Niyakap niya agad ang mga ito nang makalapit siya sa mga ito. Masaya siya dahil ligtas pala ang mga ito. Maganda ang kasuotan ng mga magulang niya. Mukhang mayayaman ang mga ito dahil halatang branded ang mga suot-suot na damit. Napansin niya ring amoy mamahaling sabon panligo ang mga ito. Anak! Aileen! Kumusta ka, anak? Napapaiyak ang mga magulang niya habang yakap siya. Ikinuwento niya sa akin yung mga magulang ang nangyari sa kanya. Hinayaan lang sila ni Aljan. Tahimik lang itong lumayo sa living room. Umakyat ito sa itaas ng bahay at hindi niya alam kung saan ito pumunta. Marahil magpapahinga ito sa itaas. Napakabait ng asawa mo, Aileen. Ipinag-uutos niya sa mga tauhan niya na iligtas kami kay Madam Jaya. Sa amin na daw ang bahay na ito ngunit pansamantala daw muna kami babantayan ng mga tauhan niya dahil nasa panganib pa ang buhay namin. Malaking tao, si Madam Jaya, lalo na ang tatay niya. Patawarin mo kami, anak, ha? Biktima lang kami ni Madam Jaya. Natatakot kami sa kanya, anak. Nasaan ang asawa mo? Hindi ko yata naririnig. Hindi mo ba siya kasama? Tanong ni Tatay Berting sa kanya. Nasa itaas po. Baka nagpahinga saglit. Lalo pa siyang nakonsensya. Ano ba magagawa niya? Nag-aalala lang naman siya para sa mga magulang niya. Kaya kung ano-ano ang nasabi niya. Paano niya kaya ito kakausapin? Mukhang nagtatampo ito at nasaktan ng husto. At baka nga galit ito. Bakit niya kasi pinalo at nakalmot niya pa ang braso nito? Napakatanga talaga niya. Alam mo ba, nakaschedule ng operasyon namin ang nanay mo. May pag-asa pa raw kami makakita muli, anak. Pakisabi sa asawa mo maraming salamat. Salamat din sa kaibigan niyang doktor, anak. Napakagatlabi siya. Parang gusto niyang mapahikbi. Paano niyang nasaktan ng isang taong kasimbuti ng kanyang asawa? Paano niya nasaktan na lalaking walang ginawa kundi ang mahalin lang siya? 2 taon itong nangulila sa kanya, kaya dapat lamang naunawain niya ang pagiging clingy nito. Ngunit anong ginawa niya? Sinabihan niya pa ito ng masasakit na salita. Paano na ngayon yan? Ilang minuto ang nakalipas nang bumaba sa Aljan mula sa itaas. Nagmano ito sa parents niya at nagpasalamat ng personal. I'm going home. Kung gusto mong manatili dito, it's your choice. Sambit nito sa kanya. Naninibago siya dahil malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Sasama na ako sa'yo pa uwi. Tinignan lang siya nito ng seryoso. Okay.
Napalunok siya dahil wala na itong kalambing-lambing sa kanya. Paniguradong nasaktan niya talaga ang kanyang asawa. Nagpaalam ito sa mga magulang niya. Niyakap pa nga nito ang mga magulang niya. Salamat po talaga sa pagkupkup niyo sa asawa ko. Hindi ko mababayaran at mapapantayan ang kabutihan niyo. Maraming salamat po. Napapalunok lang si Aileen sa isang sulok habang nagpapasalamat ng taus-puso si Aljan sa mga magulang niya. He must love her so much. O baka mas magandang sabihin na mahal nito si Rina. She's not Rina anymore. Iba na siya ngayon. She is Aileen. Yun ang karakter niya sa ngayon. She felt jealous on Rina. Mabuti pa si Rina na kilala niya ng husto sa Aljan samantalang heto siya at nangangapa pa siya sa kanyang asawa. Nasasaktan niya tuloy ito. Ay, nagpasalamat din ng husto ang mga magulang niya kay Aljan bago sila umuwi. Nang nasa loob na sila ng kotse ay hindi pa rin umiimik ang asawa niya. Nagugutom ka ba? Lakas loob niyang tanong kay Aljan. Umiling lang ito. Tila ayaw nitong kausapin siya. Aljan, sorry na. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso nito. Hindi ito kumibo. Hindi rin ito tumingin sa akin niya. Masakit pa ba ito? Sorry na, hindi ko sinasadya. Nag-aalala lang talaga ako sa parents ko. She said while touching his arms. Medyo namumula pa ang braso nito. Napalakas yata talaga ang paghampas niya kanina. That's fine. Sorry na po. Sinubukan niyang lakipan ng paglalambing ang boses niya. Baka sakaling patawarin siya nito. Tumango lang ito. Ipagluluto kita ng kahit na anong gusto mo. Babawi ako sa'yo. Dahan-dahan siyang yumakap sa braso nito. Kanina niya pa kasi gustong haplusin at yakapin ang braso nito na nasaktan niya. Dinampian niya rin ang munting halik ang parte ng braso nito na nakalmot niya. Napalunok ito. Ayos na. Huwag mo na gawin yan. Pero gusto kong mawala ang pamumula ng braso mo. We're here. Marahan nitong binawi ang braso nito sa pagkakayakap niya. Tila ayaw nitong magpalambing sa kanya kaya nalungkot siya ng husto. Nakarating na pala sila sa tapat ng mansyon. John, sorry na. Matutulog ako sa ibang kwarto. So you can sleep peacefully tonight. Good night, Aileen. Deklara na Aljan bago ito bumaba ng kotse. Nagtatampo nga ang asawa niya. Ano bang gagawin niya? Napailamos na lang siya sa kanyang muka. Ma'am, konting lambing pa. Nagtatampo lang yun si Boss John, pero hindi ka naman matitiis nun eh. Hindi napigilan ng tauhan ni Aljan ang magkomento. Ito ang naging driver nila pa uwi ng mansyon. Oo nga ma'am. Pasensya ka na. Sobrang namiss lang ho talaga kayo ni Boss John. Segunda naman na isa pang tauhan ni Aljan, nakatabi nito. Salamat ho mga kuya. Malungkot na pasasalamat niya sa mga ito bago bumaba ng kotse. Ang papalayong bulto na lang ni Aljan ang nakita niya. Nauna na itong pumasok ng mansyon. Hindi na siya hinintay. Paano niya kaya ito susuyuin? Nasaan po sa Aljan? Magalang na tanong ni Aileen sa isa sa mga kasambahay ng mansyon. Napatingin ito sa kanya at sa hawak niyang first aid kit box. Bagyang tumaas ng konti ang kilay ng matandang kasambahay. Naroon si senyorito sa isang guest room. Huwag ka mag-alala. Ginagamot na ni Greta ang mga kalmot sa braso niya. Napakunot agad ang kanyang noo. Bakit to si Greta ang gumagawa noon? Wala naman ho siyang karapatan. Itinaas ng matandang katulong ang isang kamay nito upang putulin ang pagsasalita niya. Nursing student si Greta. Pinag-aral siya ng pamilya ni senyorito. Napansin ko kasi kanina na mayroong kalmot ang braso ni senyorito. Hindi ko alam na meron ka palang tinatagong karahasan. Sa susunod, pigilan mo sana iyang pagiging asal kalye mo. Napangangalang si Aileen nang insultuhin siya ng matandang kasambahay. Nandoon si senyorito sa isang guest room. Huwag ka mag-alala. Ginagamot na ni Greta ang mga kalmot sa braso niya. Napakunot agad ang kanyang noo. Bakit si Greta ang gumagawa noon? Wala naman siyang karapatan. Itinaas ng matandang katulong ang isang kamay nito upang putulin ang pagsasalita niya. Nursing student si Greta. Pinag-aaral siya ng pamilya ni senyorito. Napansin ko kasi kanina na mayroong kalmot ang braso ni senyorito. Hindi ko alam na meron ka palang tinatagong karahasan.
Sa susunod pigilan mo sana iyang pagiging asal kalye mo. Napangangalang si Aileen nang insultuhin siya ng matandang kasambahay. Nasaktan siya sa mga sinabi nito. Hindi naman niya sinasadyang makalmot at mahampas ang braso ni Aljan. She doesn't want to hurt him. Masyado lang siyang nag-aalala sa mga bulag niyang magulang kaya nagpadalos-dalos ang kilos niya. Pakiramdam ni Aileen, may kumukurot sa kanyang puso. Nagpapagamot si Aljan sa babaeng iyon, sa babaeng muntik na nitong makatalik. Napahigpit ang paghawak niya sa first aid kit box. Naninikip yata ang puso niya. Parang sa pagkakataon na ito ay nais na naman niyang kalmutin ang braso ni Aljan kung maabutan niya itong may ginagawang hindi maganda kasama ang Greta na iyon. Mabilis siyang kumilos upang hanapin kung nasaan si Aljan. May pagmamadali sa kilos niya. Hindi na siya nagtanong pa sa ibang mga katulong dahil parang ayaw naman sa kanya ng lahat ng tao sa loob ng mansyon. 3 guest room na ang nabuksan niya. Wala doon ang kanyang asawa. Lalo lang siyang naiinis dahil napapatagal ang paghahanap niya kay Aljan. Naiiyak din siya sa di niya malaman na dahilan. Sir Jan, masakit ba? Napahinto si Aileen sa pagpasok sa isang pintuan nang marinig niya ang malanding boses ni Greta. I'm fine. Kaya ko na. Ako na, sir. Trabaho ko ito bilang future family nurse ninyo. Hayaan niyo po akong masanay gumamot ng sugat. Napaikot sa ere ang mga mata ni Aileen nang marinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Hindi na siya nakapagpigil. She widely opened the dorm door. Kapwa nagulat ang mga ito. Sinalubong niya ang paningin ni John gamit ang kanyang mapambintang na paningin. Napapanguso din siya sa sobrang inis niya. Tinaasan lang siya bagya ng isang kilay ni Aljan. Then he looked down on the first aid kit box na hawak-hawak niya. Lalo pang uminit ang ulo niya nang makita niya kung gaano kaiksi ang suot-suot na damit ni Greta. Kulang na lang ay magpanty na lang ito. Nagngingit-ngit sa inis ang kalooban niya. Greta smirked at her. Pagkatapos ay binaliwala siya nito. Ipinagpatuloy nito ang pagdampi ng bulak sa mga kalmot sa braso ni Aljan. Kung nakakamatay lang ang tingin ay marahil bumulagta na ang babaeng ito sa sama ng tingin ni Aileen sa ginagawa nito. What are you doing here? Malamig na tanong ni Aljan sa kanya. Habang hinahayaan nito si Greta na gamutin ang sugat nito. Nasasaktan siya. Hindi niya kayang pigilan ang damdamin niya. Naninikip ang dibdib niya at alam niyang anumang sandali ay tutulo na ang kanyang luha kaya mas minabuti na niya ang tumalikod sa mga ito. Wala. Nakakastorbo yata ako sa inyo. Halos garalgal ang boss niya. Gusto niyang tumakbo palayo sa mga ito. So she ran away from them. Hindi siya martir para panoorin ang paglalandian ng mga ito ngunit hindi pa siya nakakalayo nang may isang braso ang pumigil sa kanya. Hey! Pigil ni Aljan sa kanya kaya naman napahinto siya sa pagtakbo. Hindi siya humarap dito dahil ayaw niyang makita nito ang pag-iyak niya. What's the matter? Bakit bigla ka nalang tumakbo? Tanong nito. Pinaharap siya nito gamit ang 2 kamay nito kaya wala siyang nagawa kundi humarap dito. Basang-basa na ng luha ang kanyang mga pisngi. Hey! Napalitan agad ng nag-aalalang tono ang boss nito na kanina lang ay kasing lamig ng yelo. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha. Gusto ko na makapaghiwalay sa'yo. Hindi rin malaman ni Aileen kung bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan namang kumunot ang noo nito. What? Maghiwalay na tayo. Hindi na ako ang dating asawa mo. Hindi na rin mag-workout pa. Stop right there. Nakakarami ka na sa akin ngayong araw na to. Alam mo ba mga pinagsasabi mo, Reyna? Halos magdikit na ang kilay nito sa sobrang disgusto sa kanyang sinasabi. Napalunok siya. Ilang beses ko na rin sinasabi sa iyo, hindi na ako si Reyna. Aileen na ang pangalan ko. Damn it, ikaw pa din ang asawa ko. Just don't do this to me. Bakit ka makikipaghiwalay? Dahil sa nakita mo? Wala naman kaming ginagawa ni Greta. Ano kinagagalit mo? I don't understand you. Ayoko na. Ayoko na ng mga nararamdaman ko. Ilang araw pa lang kitang nakikilala. Ginugulo mo na ang mundo ko. Masaya naman na ako eh. Masaya na ako sa bagong buhay ko. Kahit labandera lang ako,
Dun sa amin at least hindi ako nasasaktan ng ganito. Unti-unti namang nawala ang pagkakakunot ng noo nito. Napaiyak na siya. Siguro sa mundo mo ngayon, mas mabuti pang manatiling patay na lang si Rina kaysa bumalik pa ako dito. Nasasaktan lang kita at nasasaktan mo lang din ako. Paghiwalay na tayo. Matapang na anin niya kay Aljan. Tom, no, hindi tayo maghihiwalay. Hinawakan naman nito ang braso niya. Mahigpit iyon. Paghiwalay na tayo. Ayoko na. Hindi pa ako handa magkaroon ng asawa. Hindi kita mahal. Ayoko sa'yo. Ayoko sa bahay na to. Gusto sana niya isigaw kay Aljan na nagsaselos siya kay Greta at kinakain ng selos ang puso niya ngayon. Ayaw niya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ayaw nila sa mga nangyayari sa kanila ngayon. Nasasaktan siya dahil nagpapalandi ito sa iba. Bitiwan mo ako. Maghiwalay na. Fine. Then let's break up. Tila, nabingi siya sa sinabi ni Aljan. Parang bomba iyon na hindi niya inaasahan na sasabihin nito. Tama ba ang narinig niya? Pumapayag na ito? Parang sinaksak nito ng 10 milyong beses ang puso niya. Natigilan siya. She felt the pain as if she lost her heart that moment. Siguro nga tama ka. Mas makabubuti nga sa ating dalawa na maghiwalay na lang. Because you're not my Rina anymore. Mapait itong tumingin sa kanya bago binitawan ang kanyang kamay. Tapos suntok pa ito sa pader bago ito nag-walk out. Narinig naman sila halos ng lahat ng katulong at nangunguna na doon sa Greta. Nakatago lang ang mga ito sa gilid-gilid habang nakikinig sa pag-uusap nilang mag-asawa. Napangiti ito na para bang nagtagumpay. Muling pumasok si Aljan sa loob ng guest room. Tumalikod na sa Aileen at nagtatakbo siyang papunta sa kanilang master's bedroom. Akmang papasok din ulit si Greta sa loob ng guest room ngunit sinigawan ito ni Aljan. Get out! You're fired! Galit na sigaw ni Aljan kay Greta na ikinabigla ng dalaga. Nang makarating naman, si Aileen sa master's bedroom ay nagbihis agad siya ng kanyang damit. Simpleng pantalon at white t-shirt ang napili niyang suotin. Wala siyang balak na dalhin ang mga gamit niya roon.